Unang Samuel, 14 na kabanata. Nangyari nga isang araw na si Jonathan na anak ni Saul ay nagsabi sa bataan ng tagadala ng kanyang sandata, "Halika tayo dumaan sa pulutong ng mga Filisteo na nasa dakong yaon." Ngunit hindi niya pinibigay alam sa kanyang ama. At tumigil si Saul sa kaduluduluhang bahagi ng Gabaa sa ilalim ng puno ng granada na nasa Migron. At ang bayan na sa kanya ay may 600 lalaki. At si Akayas na anak ni Akitob, na kapatid ni Ikabod na anak ni Phinehas, na anak ni Eli, na saserdote ng Panginoon sa Silo, ay nagsusuot ng epod. At hindi nalalaman ng bayan na si Jonathan ay yumaon. At sa pagitan ng mga daanan na pinagsikapan ni Jonathan na pagdaanan ng pulutong ng mga Filisteo, ay mayroong isang tila tukang bato sa isang dako at isang tila tukang bato sa kabilang dako. At ang pangalan ng isa ay Boses at ang pangalan niyong isa ay Sene. Ang isang tila tuka ay pataas sa hiligaan sa tapat ng Mikmas at ang isa ay sa timugan sa tapat ng Gabaa. At sinabi ni Jonathan sa bataan na tagadala ng kanyang sandata, "Halika tayo dumaan sa pulutong ng mga hindi tuling ito. Marahil ang Panginoon itutulong sa atin, sapagkat hindi maliwag sa Panginoon na maligtas sa pamamagitan ng marami o ng kaunti." At sinabi sa kanya ng tagadala niya ng sandata, "Gawin mo ang buong nasa loob mo. Lumiko ka, narito. Ako'y sumasa iyo ayon sa nasa loob mo." Nang magkagayoy sinabi ni Jonathan, "Narito, tayo'y dumaan sa mga lalaking yaon at tayo'y pakikilala sa kanila. Kung kailang sabihin ganito sa atin, kayo'y maghintay hanggang sa kami ay dumating sa inyo, ay maghihintay nga tayo sa ating dako at hindi natin aahunin sila. Ngunit kung kailang sabihin ganito, ahunin ninyo kami, aahon nga tayo, sapagkat ibinigay sila ng Panginoon sa ating kamay, at ito ang magiging tanda sa atin." At kapwa nga sila napakilala sa pulutong ng mga Filisteo at sinabi ng mga Filisteo, "Narito ang mga Hebreo na lumabas sa mga hukay na kanilang pinagtaguan." At sumagot ang mga lalaki sa pulutong kay Jonathan at sa kanyang tagadala ng sandata at sinabi, "Ahunin ninyo kami at pagpapakitaan namin kayo ng isang bagay." At sinabi ni Jonathan sa kanyang tagadala ng sandata, "Umahon ka na kasunod ko, sapagkat ibigay sila ng Panginoon sa kamay ng Israel." At gumapang si Jonathan ng kanyang mga kamay at ng kanyang mga paa, at ang kanyang tagadala ng sandata ay kasunod niya. At sila'y nangabuwal sa harap ni Jonathan, at ang mga tiyaoy pinagpapatay ng kanyang tagadala ng sandata na kasunod niya. At yaon ang unang pagpatay na ginawa ni Jonathan at ng kanyang tagadala ng sandata, sa may 20 lalaki, sa may pagitan ng kalahating akre ng lupa. At nagkaroon ng panginginig sa kampamento, sa parang at sa buong bayan. Ang pulutong at ang mga mananamsam ay nagsipanginig din, lumindol. Sa gayon nagkaroon ng totoong malaking pagkayanig. At ang mga bantay ni Saul sa gabaan ng Benjamin ay tumanaw, at narito, ang karamihan ay nawawala at sila'y naparoot parito. Nang magkagayoy, sinabi ni Saul sa bayan na kasama niya, "Magbilang kayo ngayon at inyong tingnan kung sinong umalis sa atin." At nang sila'y magbilang, narito, si Jonathan at ang kanyang tagadala ng sandata ay wala roon. At sinabi ni Saul kay Akayas, "Dalhin ninyo rito ang kaba ng Diyos, sapagkat ang kaba ng Diyos ay nandoon ang panahong yaon sa mga anak ni Israel." At nangyari, samantalang nagsasalita si Saul sa saserdote na ang kaingay na nasa kampamento ng mga Filisteo ay lumala ng lumala. At sinabi ni Saul sa saserdote, "Idurong mo ang iyong kamay." At nagpipisan si Saul at ang buong bayan na nasa kanya at naparoon sa pakikibaka. At narito, ang tabahok ng bawat isa ay laban sa kanyang kasama, at nagkaroon ng malaking pagkalito.
Ang mga Hebreo nga na napas sa mga Filisteo ng una na umahong kasama nila sa kampamento mula sa palibot ng lupain, ay nagsibalik pa rin na nakpisan sa mga Israelita na kasama ni Saul at ni Jonathan. Gayon din ang mga lalaki sa Israel na nagsigubli sa lupaing maburol ng Ephraim, na ng kanilang mga balitaan ng mga Filisteo ay tumakas, ay nakihabol pati sila sa kanila sa pakikipagbaka. Gayon iniligtas ng Panginoon ng Israel ng araw na iyon, at ang pagbabaka ay napalipad sa Beth Aven. At ang mga lalaki sa Israel ay namanglaw ng araw na iyon, sapagkat ibinili ni Saul sa bayan na sinasabi, "Sumpain ng lalaki na kumain ng anumang pagkain hanggang sa kinahapunan, at ako'y nakaganti sa aking mga kaaway." Sa gayoy walang sino man sa bayan na lumasap ng pagkain. At ang buong bayan ay naparoon sa gubat at may pulot sa ibabaw ng lupa. At nang dumating ang bayan sa gubat, narito, ang pulot ay tumutulo, ngunit walang tao na naglagay ng kanyang kamay sa kanyang bibig, sapagkat ang bayan ay natakot sa sumpa. Ngunit hindi narinig ni Jonathan nang ibili ng kanyang ama sa bayan na may sumpa. Kaya't kanyang iniunat ang dulo ng tungkod na nasa kanyang kamay at isinagi sa pulot, at inilagay sa kanyang kamay sa kanyang bibig, at ang kanyang mga mata ay lumiwanag. Nang magkagayoy, sumagot ang isa sa bayan at nagsabi, "Biniling mahigpit ng iyong ama sa bayan na may sumpa na sinasabi, sumpain ng tao na kumain ng pagkain sa araw na ito, at ang bayan ay pata." Nang magkagayoy, sinabi ni Jonathan, "Binagabag ng aking amang lupain, tingnan ninyo. Sinasamo ko sa inyo kung paano ang aking mga mata ay lumiwanag, sapagkat ako'y lumasa ng kaunti sa pulot na ito. Gaano pa kaya kung ang bayan ay kumaing may kalayaan ngayon sa samsam sa kanilang mga kaaway ng kanilang nasumpungan, sapagkat hindi nagkaroon ng malaking patayan ngayon sa gitna ng mga Filisteo. At kanilang sinaktan ng mga Filisteo ng araw na iyon mula sa Mikmas hanggang sa Ahalon, at ang bayan ay totoong pata. At ang bayan ay dumalubong sa samsam at kumuha ng mga tupa at mga baka, at mga guyang baka at mga pinatay sa lupa, at kinain ng bayan pati ng dugo." Nang magkagayoy, kanilang sinaysay kay Saul na sinasabi, "Narito, ang bayan ay nagkakasala laban sa Panginoon sa kanilang pagkain ng dugo." At kanyang sinabi, "Kayo'y gumawa may paglililo. Inyong igulong ng isang malaking bato sa akin sa araw na ito." At sinabi ni Saul, "Magsikalat kayo sa bayan at inyong sabihin sa kanila, dalhin sa akin dito ng bawat tao ang kanyang baka, at ng bawat tao ang kanyang tupa, at patayin dito at kanin, at huwag nang magkasala laban sa Panginoon sa pagkain ng dugo." At dinala ng buong bayan, bawat tao, ang kanyang baka ng gabing iyon at pinatay roon. At nagtayo si Saul ng isang dambana sa Panginoon. Yaon ng unang dambana na itinayo niya sa Panginoon. At sinabi ni Saul, "Ating lusungin na sundan ng mga Filisteo sa kinagabihan, at atin silang samsaman hanggang sa pagliwanag sa umaga, at huwag tayong maglabi ng isang tao sa kanila." At kanilang sinabi, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo." Nang magkagayoy, sinabi ng saserdote, "Tayo lumapit dito sa Diyos." At si Saul ay humingi ng payo sa Diyos, "Lulusungin ko ba na susundan ng mga Filisteo? Ibibigyan ba sila sa kamay ng Israel?" Ngunit hindi sinagot ng araw na iyon. At sinabi ni Saul, "Lumapit kayo rito, tayong lahat na puno ng bayan, at maalaman at makita kung saan nanggaling ang kasalanan ito sa araw na ito. Sapagkat buhay nga ang Panginoon na nagligtas sa Israel, na kahit si Jonathan na aking anak ay walang pagsalang mamatay, ngunit walang tao sa buong bayan na sumagot sa kanya." Nang magkagayoy, sinabi niya sa buong Israel, "Lumagay kayo sa isang dako, at ako at si Jonathan na aking anak ay lalagay sa kabilang dako." At sinabi ng bayan kay Saul, "Gawin mo ang inaakala mong mabuti sa iyo."
Kaya sinabi ni Saul sa Panginoon, sa Diyos ng Israel, ituro mo ang matuwid. At si Jonathan at si Saul ay napili, ngunit ang bayan ay nakatanan. At sinabi ni Saul, pagsapalaran ninyo ako at si Jonathan na aking anak. At si Jonathan ay napili. Nang magkagayo, sinabi ni Saul kay Jonathan, saysayin mo sa akin kung ano ang iyong ginawa. At sinaysay ni Jonathan sa kanya at sinabi, tunay na ako'y lumasa ng konting pulot sa dulo ng tungkod na nasa aking kamay. At narito, ako'y marapat pumatay. At sinabi ni Saul, gawing gayon ng Diyos at lalo na, sapagkat ikaw ay walang pagsalang mamamatay, Jonathan. At sinabi ng bayan kay Saul, mamamatay ba si Jonathan na gumawa nitong dakilang kaligtasan sa Israel? Malayo nawa, buhay ang Panginoon. Hindi malalaglag ang isang buhok ng kanyang ulo sa lupa, sapagkat siya'y gumawa na kasama ng Diyos sa araw na ito. Sa gayon niligtas ng bayan si Jonathan, anupat siya'y hindi namatay. Nang magkagayoy, umahon si Saul na mula sa pagsunod sa mga Filisteo, at ang mga Filisteo ay naparoon sa kanilang sariling dako. Nang masakop nga ni Saul ang kaharian sa Israel, ay bumakas siya laban sa lahat niyang mga kaway sa bawat dako, laban sa Moab, at laban sa mga anak ni Ammon, at laban sa Edom, at laban sa mga hari sa Soba, at laban sa mga Filisteo, at saman siya pumihit ay kanyang binabagabag sila. At kanyang ginawang may katapangan at sinakta ng mga Amalekita, at iniligtas ang Israel sa mga kamay ng mga sumamsam sa kanila. Ang mga anak nga ni Saul ay si Jonathan at si Isui at si Melchishua, at ang pangalan ng kanyang dalawang anak na babae ay ito. Ang pangalan ng panganay ay Merab, at ang pangalan ng bata ay Michal. At ang pangalan ng asawa ni Saul ay Ahinoam na anak ni Ahimaas, at ang pangalan ng kanyang kapitan sa hukbo ay Abner na anak ni Ner, amay ni Saul. At si Cis ay ama ni Saul, at si Ner na ama ni Abner ay anak ni Abiel. At nagkaroon ng mahigpit na pagbabaka laban sa mga Filisteo sa lahat ng mga araw ni Saul, at sa tuwing nakakakita si Saul ng sinumang makapangyarihang lalaki, o ng sinumang matapang na lalaki ay kanyang pinagsasama.